Dahil panahon ngayon ng pagnilay-nilay, may naalala kong karanasan ko noon at gusto ko itong ibahagi dito sa PNT Stories. Ako si Vilma. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Leyte. Halos magkakakilala ang mga tao sa lugar namin. Doon din ako lumaki na naniniwala sa Diyos, pero hindi ako yung taong palasimba. Hanggang sa dumating yung panahon na parang sabay-sabay akong nilamon ng problema. Sunod-sunod, walang pahinga. Una, nawalan ako ng trabaho sa bayan. Sumunod, nagkasakit ang nanay ko. At ang pinakang masakit, iniwan ako ng taong akala ko makakasama ko habang buhay. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Kahit anong dasal ko sa bahay, parang wala nang nakakarinig. Hanggang sa isang gabi ng Semana Santa, tahimik ang buong baryo. Walang batang naglalaro, kahit yung mga aso, bihirang tumahol. Parang may kung anong bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Nakatulala lang ako sa loob ng bahay namin habang pinapakinggan ang mahinang hangin na dumadaan sa mga dingding na kahoy. Doon ko naisip, simbahan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin na pumunta doon. Hindi dahil banal ako, kundi dahil wala na akong ibang matakbuhan. Alam kong gabi na, oras na, pero sabi nga ng matatanda, lalo raw makapangyarihan ng dasal kapag tahimik ang paligid. Kaya kahit may konting kaba, kumuha ako ng maliit na flashlight at lumabas ng bahay. Malamig ang hangin. Habang naglalakad ako sa makipot na daan papunta sa lumang simbahan ng baryo, pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Yung mga bahay na nadadaanan ko, lahat patay ang ilaw. Wala nang naririnig kundi yabag ko at tunog ng tsinelas ko sa lupa. May ilang beses na napapalingon ako. Hindi dahil may nakita ko, kundi dahil pakiramdam ko may sumusunod. Pero tuwing lilingon ako, wala naman. Walang kahit ano. Pagdating ko sa simbahan, mas lalo akong kinabahan. Matagal na tong simbahan, luma na ang pintura, at may mga bahagi ng pader na parang unti-unti nang kinakain ng panahon. Nakabukas ng bahagya ang malaking pintuan. Hindi ko alam kung sinadya o sadyang naiwan lang. Dahan-dahan ko itong tinulak. Yung tunog ng kahoy na pinto parang umingay sa buong loob. Madilim, halos wala akong makita. Tanging liwanag lang ng flashlight ko ang gumuhit sa sahig, sa mga upuan at sa altar sa unahan. Tahimik na tahimik. Yung tipong maririnig mo, ultimo paghinga mo. Lord, tulungan mo naman ako. Halos pabulong ko na dasal. Pumasok ako sa loob at umupo sa isa sa mga bangko. Tinapat ko ang flashlight ko sa altar. Doon ko nakita ang mga rebulto. Si Mama Mary, si Jesus, at iba pang mga santo na nakapwesto sa gilid. Lahat sila nakatingin sa unahan. Tahimik, parang mga saksi sa lahat ng dasal ng mga taong dumadaan dito. Huminga ako ng malalim at pumikit. Sinubukan kong magdasal, pero habang nakapikit ako, may kung anong pakiramdam na unti-unting gumagapang sa likod ko. Ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata at doon ko napansin parang may kakaiba sa mga rebulto. Hindi ko agad maipaliwanag. Siguro dahil sa anino, siguro dahil sa ilaw ng flashlight ko. Pero may pakiramdam ako na hindi na sila pareho ng itsura kanina. Parang mas nakatingin sila sa akin. Mas buhay. Napalunok ako. Imposible. Tinapat ko pa ng maayos ang ilaw. Isa-isa kong tinignan ang mga mukha nila. Tahimik pa rin ang simbahan, pero sa dibdib ko, parang may kumakalabog sa kaba. At doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang isang tanong na hindi ko maalis. Paano kung
hindi lang ako yung nandito ngayong gabi. At doon ko naramdaman yung unang malamig na hangin na dumaan mismo sa likod ko kahit sarado na ang lahat ng bintana. Dahan-dahan akong napalingon sa likod ko. Wala. Mga bangko lang, kadiliman, tapos katahimikan. Pero pagbalik ko ng tingin sa altar, napahigpit ang hawak ko sa flashlight. Hindi na pareho. Sigurado ako. Kanina, nakatingin sa unahan ng mga rebulto. Ngayon, yung rebulto ni Mama Mary, nakatagilid na ang ulo. Diretso na sa akin ang tingin. Nanlamig ang buong katawan ko. Paano nangyari yun? Agad kong tinutok ang ilaw sa ibang santo. Yung rebulto ni Jesus, bahagyang nakayuko kanina. Ngayon, nakataas na ang muka. At kahit kahoy lang dapat yun, kitang-kita ko ang mga mata. Parang hindi na pintura. Parang basa. Parang may luha. Bigla ko napatayo. Ano ba to? Hindi naman to totoo, di ba? Pero bago pa ako makalakad pa atras, parang may tumama sa kahoy. Galing sa gilid. Mabilis kong tinutok ang flashlight doon. Isang maliit na rebulto ang nahulog sa sahig. Pero wala namang tao. Wala ring hangin. Walang kahit anong pwedeng magpabagsak nun. Unti-unti akong umatras. Pakiramdam ko, parang sumisikip ang loob ng simbahan. Parang lumalapit ang mga pader. At doon ko narinig, may pabulong na sabay-sabay. Bilima. Napahinto ako. Hindi ako nagkakamali. Narinig ko, pangalan ko. Sinong nandyan? Walang sumagot, pero ang bulong lalo pang lumakas. Galing sa harap, galing sa altar, galing sa kanila. Dahan-dahan kong ibinalik ang ilaw sa mga rebulto. At doon, tuluyan akong nanghina. Lahat sila nakaharap na sa akin. Hindi na sila nakatingin sa unahan. Sabay-sabay silang gumalaw nang hindi ko napansin. At sa liwanag ng flashlight ko, kitang-kita ko na ang mga mukha nila. Hindi na banal. Yung ibang santo, parang nakakunot ang noo. Yung iba, parang umiiyak. At may ilan na parang galit. Hindi. Umatras ako. Nanginginig na ang tuhod ko. Pero hindi pa tapos. Yung rebulto ni Jesus, biglang gumalaw. Mabagal. Halos hindi mo mapapansin kung hindi ka tutok na tutok. Yung ulo niya, unti-unting yumuko. Hanggang sa nakatingin na siya diretso sa akin. At doon ko narinig yung unang patak. Tumama sa sahig. Tinignan ko. May tumulo mula sa mata ng rebulto. Hindi ko alam kung ano yun. Pero malinaw. Hindi yun normal. Patawad po. Bigla kong sabi. Hindi ko alam kung bakit. At parang doon sila lalong nag-react. Biglang may bumagsak na naman. Tapos isa pa. Parang may galit. Parang may gustong ipahiwatig. At yung mga bulong naging mas malinaw. Mas malakas. Wag. Hindi ko na inintindi kung ano pa ang mangyayari. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako huminto. Halos mabitawan ko ang flashlight habang tinatahak ko ang gitna ng simbahan papunta sa pintuan. Ramdam ko may sumusunod. Hindi ko sila nakikita pero ramdam ko talaga. Yung mga yabag na hindi tumutunog. Yung presensya na dumidikit sa likod ko. Paglabas ko ng simbahan, halos madapa ako sa hagdan. Hindi ko na sinara ang pinto. Tumakbo lang ako pauwi. Hindi ako huminto kahit hingal na ako. Hanggang sa makarating ako sa bahay. At agad kong isinara ang pinto. Nilak ko. At doon lang ako nakaupo sa sahig. Nanginginig at umiiyak.
Hindi ko alam kung gaano katagal akong ganun. Basta ang alam ko, simula nung gabing yon, hindi na ako bumalik sa simbahan kahit kailan. Marahil sasabihin yung hindi totoo yung kwento ko, pero ako mismo ang nakaranas. At matapos yun, mas pinili ko na lang magdasal sa bahay. Naniniwala pa rin naman ako sa Diyos, pero hindi ko pa rin makalimutan yung karanasan kong yun. Gusto ko lang sabihin na lahat tayo ay maniwala sa mga kasabihan at mga pamahiin. Dahil dati, ako mismo ang hindi naniniwala doon. Ang ikukwento ko, ang nagpabago sa akin. Tawagin nyo na lang po akong Jomjom. 16 na taong gulang ako noon at nakatira kami sa isang maliit na compound. Hindi ko nasasabihin kung saan. Tahimik ang lugar namin. Magkakadikit ang mga bahay, magkakakilala ang mga tao, at kapag may okasyon, parang iisang pamilya lang ang lahat. Pero iba ang Semana Santa, lalo na tuwing Biyernes Santo. Simula pagkabata, paulit-ulit na sinasabi ng lola ko sa akin, "Jom, wag kang lalabas ng 3:00 ng hapon, kahit anong mangyari." Hindi niya ipinaliwanag kung bakit, basta ang sabi niya, yun daw ang oras na kamatayan ni Jesus, at sa oras na yun, hindi lang daw tao ang gising. Siyempre, bata pa ako noon. Hanggang sa tumanda ako, naging biro na lang sa akin yun. Lola naman 2015 na, wala na yung mga ganyan. Lagi kong sagot. Ngumiti lang siya, pero yung ngiti niya, hindi ko maintindihan. Parang may alam siya na hindi niya sinasabi. Dumating ang Biyernes Santo ng taong yun. Tahimik ang buong compound. Walang batang naglalaro. Yung init ng hapon, kakaiba. Hindi lang basta mainit, kundi mabigat sa pakiramdam. Parang may nakadaggan sa hangin. 2:30 pa lang, pinapapasok na ako ni Lola sa bahay. "Dito ka lang. Matulog ka kung gusto mo. Basta wag kang lalabas." "Opo," sagot ko, pero halatang wala sa loob. Habang tumatagal, lalo kong nababagot. Walang signal, walang TV, walang kahit anong pwedeng gawin. Nakaiga lang ako sa banig, nakatitig sa kisame. Hanggang sa nakatulog ako. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero nagising ako bigla. Parang may kung anong kakaiba. Sobrang tahimik. Walang tunog ng tao, walang hangin, walang kahit ano. Pagtingin ko sa orasan sa dingding, 3:07 PM. Napangisi ako. Wala namang mangyayari. Dahan-dahan akong bumangon. Tumingin ako sa pintuan. Naalala ko yung bili ni Lola, pero ewan ko ba, parang may humilas sa akin palabas. Curiosity. Yun ang nanaig. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sumilip ako sa labas. Tahimik ang compound. Sobrang tahimik. Yung tipong parang iniwanan ng lahat. Walang tao. Yung mga bahay na dating bukas ang pinto, ngayon sarado lahat. Parang walang nakatira. Lumabas ako. Ramdam ko agad yung kakaibang lamig. Kahit tirik ang araw, hindi normal. Habang naglalakad ako sa gitna ng compound, napansin ko, parang may naririnig ako. Mahina, galing sa dulo ng kalsada. Parang sabay-sabay na yabag. At may kasamang mahinang kalansing, parang kadena. Pinakinggan ko, mas lumakas, mas naging malinaw. Hanggang sa may nakita kong anino sa kanto. 1, 2, marami. Parang may paparating na grupo. May prosesyon? Bulong ko. Pero wala namang anunsyo. At higit sa lahat, walang dapat tao sa oras na to. Dahan-dahan akong lumapit ng konti para silipin. At doon ko sila nakita.
Isang hanay ng mga taong naglalakad. Mabagal, sabay-sabay, lahat nakaitim. Hindi ko makita ang mukha nila. Yung iba, may dalang kandila. Pero hindi ko makita ang apoy. Bakit parang hindi ko na natapos? Kasi habang tinitignan ko sila, may napansin ako. Nanlaki ang mata ko. Kasi yung mga taong nasa prosesyon, wala silang mga paa. Hindi sila naglalakad. Parang lumulutang. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong umatras. Gusto kong tumakbo. Pero parang hindi gumagalaw ang katawan ko. Nakatayo lang ako habang papalapit sila ng papalapit. At sa bawat galaw nila, lalo kong nararamdaman na hindi sila tao. At hindi ako dapat nandito. Biglang sabay-sabay silang huminto sa mismong tapat ko hanggang sa isa-isa, unti-unti, sabay-sabay silang lumingon sa akin. Yung mga mukha nila, hindi ko pa rin makita ng maayos. Parang nilamon ng anino. Pero ramdam ko, nakatingin sila. Hindi yung simpleng tingin lang, kundi yung parang may nakikita sila sa akin na hindi ko alam. Hindi ako makagalaw. Parang may nakapako sa paa ko. Yung tibok ng puso ko, parang sasabog na sa dibdib ko. Tama na. Pero biglang, may isang tunog. Parang may gumalaw sa kanila. Isa sa unahan ng prosesyon. Tapos lumutang ito papalapit. At doon ko lalo nakita, wala talaga siyang paa. Putol, hanggang tuhod lang. At yung ilalim, parang usok. Parang anino na gumagalaw. Napaatras ako. Hanggang sa napaupo ako sa lupa. Hindi ko na kinaya. Lola! Pero huli na, kasi sunod-sunod na silang gumagalaw. Hindi na sila nakahanay. Hindi na parang prosesyon. Parang dumadami sila at sabay-sabay silang lumalapit sa akin. Yung iba, nakatagilid ang ulo. Yung iba, parang may pasan na hindi ko makita. At habang papalapit sila, naririnig ko ulit yung kalansing. Mas malakas, kasabay ng mahinang bulong. Hindi ko maintindihan ng salita, pero parang paulit-ulit. Parang may hinihingi. Opo. Pasensya na. Umatras ako gamit ang mga kamay ko. Nakaupo pa rin sa lupa. Pero habang umaatras ako, lalo silang bumibilis. Hanggang sa halos abot na nila ako. May isa sa pinakaharap, unti-unting yumuko. Parang sumisilip sa mukha ko. At doon ko nakita kahit saglit lang, yung mukha niya. Hindi malinaw pero sapat para maramdaman ko, hindi yun mukha ng tao. Bigla ko napasigaw. Doon lang parang bumalik ang kontrol ko sa katawan ko. Pinilit kong tumayo. Nadapa pa ako sa unang subok. Pero tumayo ako ulit at tumakbo. Hindi ako lumingon. Hindi ko sinubukan tignan kung nasa na sila. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo pabalik ng bahay. Ramdam ko pa rin sila. Yung malamig na hangin sa likod ko, parang humahabol. Yung mga bulong, parang nasa tenga ko na. Patawad. Sabi ko habang tumatakbo. Pagdating ko sa bahay, halos sinipa ko ang pinto para makapasok. Pagpasok ko, agad kong sinara. Tapos may narinig ako sa labas. Parang may nag-aanyaya. Hindi ako gumalaw, hindi ako sumagot. Hanggang sa tumigil. Nung naglakas loob akong tumingin sa orasan, halos 3:40 PM na. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Sumilip ako at doon ko nakita, bumalik na sa normal ang lahat. May mga tao na ulit sa labas. Kinagabihan, kuwinento ko kay Lola ang lahat. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Hindi galit, kundi parang inaasahan na niya. Sabi ko sa'yo, di ba? Sa oras na yon, hindi lahat ng nakikita mo, buhay. Simula noon, hindi na ako lumalabas tuwing 3:00 ng Biyernes Santo. At hanggang ngayon,
Tuwing dumarating ang Semana Santa, kapag sumasapit ang alas 3, sinasara ko na ang lahat ng bintana at pinto. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Marites. Nangyari to noong Semana Santa ng 2023 sa isang maliit na baryo. Hindi ko na sasabihin ng eksaktong lugar kung saan. Taon-taon, may sinakulo sa amin. Lahat halos ng kabataan, sumasali. May stage sa plaza, may ilaw, may costume, at parang buong baryo nanonood. Ako, hindi ako artista. Taga-ayos lang ako ng props at costume. Sapat na sa akin yon. Mas gusto ko sa likod lang. Noong gabing yon, late ako. Galing ako sa bahay ng tiyahin ko sa kabilang dulo ng baryo. May pinakuha si nanay. Lumang tela na gagawing balabal ng isang apostol sa sinakulo. Naabutan ako ng dilim sa daan. Kaya pagdating ko sa plaza, nagsisimula na ang palabas. Maraming tao, maingay, maliwanag ang stage. Narinig ko na yung mga linya ng aktor. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Normal na sinakulo. Sanay na ako. Pumasok ako sa likod ng stage, dala ang tela. Doon ko nakita si Ate Lorna, yung coordinator. Ate, pasensya na. Na-late ako. Shhh! Putol niya agad. Hindi man lang tumingin sa akin. Huwag ka maingay. Nasa gitna na sila ng eksena. Tumango ako at umupo sa gilid ng tent. Inaayos ang tela habang pinapanood ang stage. Sa una, normal lahat. May mga umiiyak na, Jesus! May mga sundalong Romano. May mga taong nagkakagulo sa eksena. Yung crowd, nakatutok, pero habang tumatagal, may napansin akong kakaiba. Sobrang seryoso ng mga galaw nila. Hindi na parang acting. Parang may bigat talaga. May sakit. May totoong emosyon na hindi na pang entablado. Napatingin ako sa isang extra sa gilid ng stage. Nakaload siya, umiiyak. Pero hindi siya umaarte na umiiyak. Parang talagang nasasaktan. Napakunot na uwa ko. Ang galing naman nila ngayon. Bulong ko. Hanggang sa biglang kumurap ang ilaw sa stage. Ilang segundo lang. Pagbalik ng ilaw, iba na ang posisyon ng mga tao. Hindi na continuity mistake. Hindi ito choreography. Parang may eksena na lumaktaw. Uy, Ate Lorna, napalitan po ba yung scene? Tawag ko. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa stage. Dahan-dahan kong sinundan ang tingin niya at doon ko naramdaman yung unang lamig. Kasi yung mga aktor, isa-isa na silang tumigil. Hindi sa acting, kundi sa galaw. Parang nawawala sa script. Hanggang sa sabay-sabay silang humarap sa audience. Walang linya, walang gumalaw. Yung crowd, napatahimik din. Bakit tumigil? May problema ba sa sound? Pero walang sumasagot sa stage. Hanggang sa isa sa mga aktor sa gitna, dahan-dahang humakbang pababa ng stage. Hindi papunta sa audience, kundi papunta sa backstage. Sumunod ang isa pa at isa pa, hanggang sa unti-unting bumaba ang lahat ng nasa stage. Hindi na sila umaarte, hindi na sila character. Parang may mas mahalagang direksyon na sinusunod. Hindi na tama to. Tumayo ako, hawak pa rin yung tela. Ate Lorna! Pero si Ate Lorna, hindi na gumagalaw. Nakatingin lang siya sa mga papalapit. At doon ko napansin, hindi na rin siya kumukurap. Yung mga aktor, tuloy-tuloy lang sa paglapit. Hanggang sa maramdaman ko na yung distansya nila. Malapit na. Sobrang lapit na. Isa sa kanila, huminto mismo sa harap ng backstage curtain. At dahan-dahan, nilingon niya kami. Hindi siya nagsalita,
Pero sa labi niya, may ngiti. At sa wakas, nagsalita siya sa mahina pero malinaw na boses. Hindi ka dapat nandito. Biglang nagkagulo sa paligid. May mga sumisigaw sa crowd. May nagtatakbuhan palayo sa stage. Pero yung mga aktor, hindi sila tumatakbo. Hindi sila nagmamadali. Isa-isa lang silang pumapasok sa likod ng stage, papunta sa amin. At habang umaatras ako ng umaatras, napansin ko yung pinakang nakakatakot. Yung mga sundalo, apostol at Jesus, hindi na sila gumagaya ng sinakulo. Nagbago na ang kwento. Parang kami na ang eksena ngayon. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan. Naririnig ko yung sigaw ni Ate Lorna sa likod ko. Pero naputol din. Basta tumakbo lang ako palabas ng plaza hanggang sa makalayo ako sa ilaw, sa tao, pati na rin sa stage. Pagtingin ko sa likod, tumigil ang lahat. Parang wala nangyari. Tahimik ulit yung plaza. May ongoing pa ring sinakulo. May umiiyak pa ring aktor. May nanonood pa ring crowd. Parang normal. Parang walang umalis. Pero alam ko ang nakita ko. Kasi habang tumatakbo ako, nararamdaman ko pa rin sila sa likod ko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba yun o ako lang ang nakakita. Kasi nang makaalis ako, wala naman daw talaga nangyaring ganon. Naguguluhan ako, oo. Pero matapos yun, hindi na ako ulit sumama sa sinakulo. Nangyari ito, isang madaling araw na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Ako nga pala si Leo. Bandang 3:00 ng umaga noon, pauwi na ako galing trabaho at halos wala ng sasakyan sa may kalsada. Tahimik na ang lugar at tanging ilaw lang ng mga poste ang nagbibigay liwanag sa daan. Medyo pagod na ako, kaya dahan-dahan lang ang takbo ng kotse ko. Habang papalapit ako sa isang madilim na bahagi ng kalsada, may biglang tumawid. Hindi ko na nagawang umiwas. Malakas ang tunog ng pagkakabangga. Bigla kong napahinto at agad bumaba ng kotse. Kinakabahan akong lumapit sa harap ng sasakyan. Doon ko nakita isang malaking asong itim ang nakahiga sa gitna ng kalsada. Humihinga pa ito, pero hirap na hirap. May dugo sa gilid ng katawan niya at parang pilay ang isa niyang paa. Shit, pasensya na. Bulong ko habang lumalapit. Hindi ako mahilig sa aso, pero naawa ako sa itsura niya. Wala ring ibang tao sa paligid para tumulong, kaya nagdesisyon ako. Maingat ko siyang binuhat papunta sa likod ng kotse. Mabigat siya at malamig ang katawan, pero gumagalaw pa rin. Habang nagmamaneho ako papunta sa pinakamalapit na pet clinic, napansin kong kakaiba ang aso. Sa rearview mirror, kita ko siyang nakatingin lang sa akin. Hindi siya umiiyak tulad ng ibang aso na nasasaktan. Sa halip, tuloy-tuloy ang paglalaway niya. Parang may makapal na laway na tumutulo mula sa bibig niya habang nakatitig lang sa akin. Maya-maya, naglabas siya ng mahinang ungol. Hindi ito tunog ng nasasaktan. Parang galit. Pagdating ko sa pet clinic, buti na lang, may night duty pa. Agad lumabas ang isang nurse at assistant nang makita nilang may dala akong aso. "Sir, ano pa nangyari?" tanong ng nurse. "Nabangga ko po sa kalsada. Bigla siyang tumawid," sagot ko habang hinihingal pa. Inilapag namin ang aso sa stretcher, pero nang lapitan siya ng assistant para hawakan ang ulo niya, bigla siyang nag-angil. Nagulat kaming lahat. Kahit may tama ang katawan niya, malakas pa rin ang galit sa boses niya. Napaatras ang assistant. "Sir, medyo aggressive po yung aso," sabi ng nurse. Doon ko rin napansin
ang isang bagay na hindi ko agad nakita kanina. Namumula ang mga mata ng aso. Hindi yung normal na pula dahil sa ilaw, kundi yung parang sobrang pula, halos parang may dugo sa loob. At habang hawak ng nurse ang stretcher, lalo pang dumadami ang laway na tumutulo sa bibig nito. "Dok, mukhang kailangan po natin i-check agad," sabi ng assistant. Agad nila itong dinala papunta sa operating room sa loob ng clinic. Bago tuluyang isara ang pinto, napatingin sa akin ng aso. Diretsyong-diretso ang tingin niya at sa loob ng ilang segundo, parang umiti siya habang naglalaway. Hindi ko alam kung imagination ko lang yun. Pero makalipas ang ilang minuto, lumabas ang nurse at ang assistant. "Kakausapin lang po namin kayo sandali sir tungkol sa gagawin sa aso." Lumipat kami sa maliit na mesa sa labas ng operating room para pag-usapan ng procedure. Pero nang matapos kaming mag-usap at buksan ulit nila ang pinto ng operating room, sabay kaming napahinto. Tahimik ang loob. At ang stretcher, wala na ang aso. Parang bigla na lang itong naglaho sa loob ng operating room. "Sir, nasa na yung aso?" Tanong ng assistant na halatang kinakabahan. "Hindi ba nandyan lang yan kanina?" Sagot ko na kinakabahan na. Pumasok kaming tatlo sa loob. Maliwanag ang ilaw ng operating room at kita agad na walang kahit anong aso sa loob. Hindi rin ito basta makakalabas. Sarado ang mga bintana at isa lang ang pinto na pinasukan namin. "Imposible, nandito lang yun kanina," bulong ng nurse. Habang hinahanap namin ang aso, napansin ko ang isang bagay sa sahig. May mga patak ng laway, makapal at malagkit, parang yung tumutulo sa bibig ng aso kanina. Sinundan ng assistant ang mga patak ng laway hanggang sa dulo ng operating room. "Tignan niyo po ito." Nakaturo siya sa pader sa likod ng room. May mahabang gasgas sa pintura, parang kinayod ng matutulis na kuko. "Sir, sigurado po ba kayong aso lang yun nabangga nyo?" Hindi ako agad nakasagot. Habang nakatitig kami sa pader, biglang may narinig kaming ungol. Mahina pero malinaw. Parang galing sa labas ng pinto ng operating room. Nagkatinginan kaming tatlo. Dahan-dahang lumapit ang assistant sa pinto at binuksan ito. Tahimik ang hallway, pero sa sahig, may bakas ng basang yapak. Hindi siya mukhang normal na paw print ng aso. Mas mahaba ang hugis at parang masyadong malalaki. Unti-unti naming sinundan ng mga bakas hanggang makarating kami sa likod ng klinik malapit sa back door. Nang buksan ng nurse ang pinto, malamig na hangin ang sumalubong sa amin. At sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste sa likod ng klinik, may nakita kaming itim na anyo na mabilis na tumatakbo palayo. Hindi namin makita ng malinaw ang itsura, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na siya mukhang normal na aso. Mas mahaba ang katawan at parang naglalakad siya sa dalawang paa bago muling tumakbo sa dilim. Wala nagsalita sa amin ng ilang segundo hanggang sa sinabi ng nurse na, "Sir, baka mas mabuting umuwi na kayo." Hindi na rin ako nagtanong. Paglabas ko ng klinik, sa harap ng kotse ko, kung saan bumangga ang aso, may bakas ng laway na tumutulo pababa sa bumper. At sa loob ng kotse, naamoy ko ulit ang amoy ng basang hayop. Pero hindi ko na yun pinansin. Agad akong umuwi at kinabukasan, kinarwash ko agad ang kotse ko. Pagkatapos naman nun, Sir Dave, hindi na ako dumadaan sa kalsada kung saan ko nabundol yung aso. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.